Malamig at tahimik ang simoy ng hangin tuwing gabi sa Silverleaf Residences. Sa loob ng maliit na guardhouse, nakaupo ako sa aking swivel chair. Ang mga mata ko ay nakatuon sa CCTV monitor. 16 na feed ang kailangan kong bantayan. 16 na bintana patungo sa tahimik at mayayaman na mundo. 29 taong gulang ako at matagal na akong sanay sa katahimikan. Ang trabaho ko bilang security guard ay nagbigay sa akin ng matipuno ngunit simple lang na pamumuhay. Sa gabi, ako ang nagbabantay. Ako ang mata. Laging planchado at malinis ang uniforme ko. Iyon ang disiplina. Ang Silverleaf, isang komunidad na puno ng matataas na pader, ang naging safe zone ko mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Hindi ko kailanman inasahan na sa ganitong uri ng trabaho, mararanasan ko kung saan ang lahat ay predictable. Darating ang isang taong magpapakomplikado at magpapainit ng aking gabi. Isang Biyernes habang nag-iikot ako sa kahabaan ng main road, nakita ko ang isang nakaparadang kotse sa tapat ng Unit 12. May lalaking nagbubuhat ng malalaking kahon mula sa trunk. Hindi ito mukhang delivery. Mukhang may naglilipat ng gamit. Lumapit ako at sinindihan ko ang flashlight. Nakita ko ang isang matangkad, medyo payat na lalaki. May malalambot siyang buhok na kulay tsokolate at mga mata na tila may daladalang katatawanan. Magandang gabi po. Ako po si Ram, ang duty guard. Bago po kayo dito? Bago po kayo dito, di po ba? Tanong ko. Sinisikap kong maging formal, gaya ng nakasanayan. Huminga ng malalim ang lalaki at ibinaba niya ang kahon. Opo, pasensya na. Hindi ko na inabutan ang schedule ng pag-iikot niyo kanina. Ako si Rafael. Rafa na lang. Bagong lipat sa 12A. May ilang gamit pa akong inaayos. Ngumiti siya. Sa isip ko, tila umilaw ang madilim na kalsada. May kakaibang init sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ko at nagulat ako sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ko. Agad kong pinigilan ang sarili. Ram, trabaho lang. Welcome po sa Silverleaf, Rafa. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa guardhouse, sabi ko at ibinalik ang flashlight sa daanan. Salamat Ram, mukhang meron na akong kailangan, sagot ni Rafa. Nakangiti pa rin. Ano po yun sir? Tanong ko. Bahagyang nagtataka. Tumingin siya sa mga kahon tapos sa akin. Kailangan ko ng tulong sa pagbubuhat ng ilang mabibigat na libro sa loob pero hindi mo yan trabaho, hindi ba? Security ang sa iyo. Alam ko ang policy, walang personal services pero ang tingin niya ay hindi nagpapakita ng pag-uutos kundi tila isang imbitasyon. Tila may ibang koneksyon sa pagitan ng aming mga mata na hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit hindi ko kayang baliwalain. Hindi po, ayos lang po sa akin. Tutulungan ko po kayo, sagot ko. Hinubad ko ang aking puting guwantes. Okay lang po, tutulong po ako sa inyo. At doon, nagsimula ang lahat. Ang pagtulong sa paglilipat ay naging isang oras na nagpapalitan ng mga salita. Mga kwento tungkol sa trabaho ni Rafa
bilang isang graphic designer, ang pamilya ko sa probinsya, at ang aming pag-ibig sa tahimik na gabi. Ang formal na sir ay unti-unting nawala sa aking dila. Salamat talaga, Ram. Malaking tulong ito, sabi ni Rafa habang inaayos ang huling kahon. May alam ka bang masarap na goto sa labas? Nagugutom na ako eh, sabi niya. Meron, Rafa, pero malayo. Pero may dala akong baon kanina. Adobo. Kung gusto mo, pwede ko itong ibahagi sa inyo. Alok ko. Nagulat ako sa sarili ko na naging kagaanan ng loob ko na mag-alok. Tinitigan ako ni Rafa at sa mga sandaling yon, alam kong hindi na magiging tahimik at predictable ang aking mundo. Gusto ko yan, Ram. Sa tingin ko, magsisimula na tayong maging magkaibigan, sabi niya. Hindi ko napigilan ng pagngiti. Kapag papasok ako sa trabaho, lagi akong may baon. Ang init ng adobo ko ang tanging bagay na mas matindi kaysa sa kabahan na nararamdaman ko habang inihahanda ko ang mesa sa guardhouse. Sinuway ko ang halos lahat ng rules na natutunan ko sa trabaho. Pinapasok ko ang isang residente. Naghain ako ng pagkain at higit sa lahat, binabasag ko ang pader sa pagitan namin ni Rafa. Sinuot ni Rafa ang hoodie niya at naglakad papasok sa maliit naming station. Amoy pawis siya at parang bagong ligo. Pero para sa akin, hindi na yun mahalaga. Mas mahalaga ang presensya niya na nagpuno sa guardhouse ng enerhiya at ingay. Isang kaibahan sa nakasanayan kong katahimikan. Seryoso ka? Hindi ba bawal to? Tanong niya. Habang tinitingnan ang 3 monitor na nagpapakita ng 16 na feed. Kung may emergency, kailangan kong iwanan ng lahat. Kaya nga nandito ako nagbabantay. Pero ito, sabi ko sabay turo sa plastic container ng adobo. Ito ay para sa mabilis na pagkain. Wala namang policy na bawal mag-alok ng adobo sa bagong kapitbahay, di ba? Tumawa si Rafa at ang tawa niya ay parang tunog ng kampana, magaan at nakakahawa. Kung ganon, salamat, Ram. Ito na yatang pinakamasarap na welcome package na natanggap ko, sabi niya at umupo sa tapat ko. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami ng mas malalim. Nalaman kong nag-aral siya sa Maynila at nagtrabaho sa isang malaking advertising firm bago nagdesisyong mag-freelance bilang graphic designer. Lumipat siya sa Silverleaf dahil kailangan niya ng tahimik na lugar para sa inspirasyon. Hindi ka ba nalulungkot dito, Ram? Gabi-gabi? Lagi kang bantay dito, di ba? Para kang nakakulong sa loob ng screen. Tanong niya habang inihahalo ang kanin sa sabaw ng adobo. Nasanay na ako. Ito ang trabaho ko. At saka, may pamilya akong sinusuportahan. Ang pera rito ay malaking tulong. Hindi ako pwedeng magreklamo. Sagot ko. Pero sa loob ko, alam kong nalulungkot ako. Walang kaibigan, walang kasama, laging nag-iisa. Pero hindi naman ibig sabihin nun, bawal kang magsaya, Ram. Weekend ngayon, bawal ba ako mag-alok sa'yo ng coffee minsan? Sa labas, syempre, sabi niya. At inangat niya ang tingin niya. Ang panukala niya ay parang kislap ng bituin. Isang imbitasyon sa labas ng aking safe zone. Sa labas ng mga pader ng Silverleaf. Hindi po ako pwedeng umalis habang duty ako eh. Paliwanag ko. Pero pagkatapos po ng duty ko, bukas ng umaga, 7:00. Ngumiti siya.
Isang ngiti na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Alas 7, hihintayin kita. Alam mo na ang bahay ko, di ba? Unit 12A. Nung matapos kaming kumain, nagpaalam si Rafa. Tiningnan ko siyang maglakad palayo at nang tuluyan siyang mawala sa paningin, bumalik ako sa pagtingin sa mga CCTV monitor. Ang dati kong trabaho na data ay routine ay naging isang serye ng paghahanap sa feed ng Unit 12A. Hindi ako makakilos ng tama. Ang init ng adobo ay napalitan ng init sa mukha ko. Kinabukasan, hindi ko alam kung bakit, ngunit mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Sinuot ko ang pinakamagandang t-shirt ko. Nag-spray ng pabango, yung pinili ko para sa kasal ng pinsan ko. Alas 7 ng umaga, nag-log out ako sa guardhouse at naglakad patungo sa Unit 12A. Kakatok pa lang ako nang biglang bumukas ang pinto. "Ram, alam kong darating ka," sabi ni Rafa. Nakasuot ng simpleng denim jacket at ngiting handang sumuong sa araw. "Tara, may alam akong maliit na cafe na tahimik," alok niya. Naglakad kami palayo sa Silverleaf. Hindi na ako ang security guard na nakatingin sa kanya. Ako na si Ram, isang lalaki na kasama ang lalaking pinahahanga niya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman ko na hindi ako ang nagbabantay. Ako ang taong binabantayan ng isang pag-asa. Umupo kami sa sulok ng cafe habang umiinom siya ng latte at ako naman ay barako. Biglang seryoso ang tingin niya. "Ram, gusto ko lang linawin. Nung una kitang nakita, hindi ako nagtanong para lang makatulong ka sa pagbubuhat. Nagtanong ako kasi..." Huminto siya at nag-alangan na tinitigan niya ako. "Kasi ano, Rapa?" tanong ko. "Kasi sa tingin ko, matagal ko nang hinahanap ang isang taong kasing seryoso mo at gusto kong maging masaya ka. Kaya Ram, walang rules dito. Date ito at gusto kong makilala ka." Nalaglag ang puso ko. Ito ang pinakamatapang na bagay na narinig ko sa loob ng matagal na panahon. "Wala po akong karanasan na makipag-date," bulong ko. "Lalo na sa isang lalaki." Ngumiti si Rafa. "Pareho tayo, kaya magsimula tayo. Walang rush. Kaya mo ba akong turuan ng Tagalog slang?" Nang sabihin ni Rafa na kaya mo ba akong turuan ng Tagalog slang, nawala ang bigat sa aking balikat. Ang tensyon ng pagiging guard at residente. Ang takot na baka hindi kami magtugma. Lahat yon ay naglaho. Pinalitan ito ng pagiging simple at totoo. "Sige, halimbawa kapag nag-aapura ka, sasabihin mong, 'Agoy, grabing pagkasyala.' Ibig sabihin, ang ganda at ang bilis." Sabi ko, "Sinubukan kong magbiro." Tumawa si Rafa. "Ang hirap, pero sige, syala. Pero hindi ko alam kung bakit, Ram. Napakaseryoso mo sa trabaho, pero sa labas, masaya kang kasama." Kailangan kong maging seryoso. Kailangan kong maging seryoso eh. Responsibilidad ko ang kaligtasan nila, sagot ko. "Pero ikaw, Rafa, mukha kang napakamaligaya. Parang lagi kang stress-free." Sumandal siya. "Hindi totoo yan. Sobra akong stress nung kailangan kong magdesisyon na umalis sa trabaho ko. Natatakot ako, pero gusto ko ng totoong buhay."
Hindi lang corporate life. Hindi ko alam kung bakit, Ram. Pero nang makita kitang seryosong nag-iikot nung gabi, pakiramdam ko, ikaw ang magiging totoo dito. Sa sandaling yun, hindi na siya ang Sir Rapa ng Unit 12A. Isa siyang lalaki na naghahanap ng kapayapaan tulad ko. Pareho lang tayo, Rapa. Bulong ko. Pareho tayong naghahanap ng totoong bagay. Biglang nagbago ang tingin niya. Nawala ang laro at lumitaw ang pagiging seryoso. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad niya at tumagos sa balat ko. Ram, sinabi mong wala kang karanasan, pero wala akong pakialam. Walang rules dito, tandaan mo. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Sabi niya, karanasan, yun ang hinahanap ko. Ang pagkilala sa isang tao. Ang pag-alam na mayroon kang karapatang maramdaman ang init at pagmamahal. Matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Natatakot ako, baka makita ang tunay kong pagkatao bilang isang security guard. Tinitigan ko si Rafa. Ang mga mata niyang nag-aalok ng unawa. Ang labi niyang naghihintay. Ang nararamdaman ko ngayon, Rafa, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Ay ang takot na baka hindi ito totoo. Baka isa lang itong gabi na babalik ako sa guardhouse at wala na ito. Hinding-hindi. Hindi ako magpapatalo sa pader ng Silverleaf, sagot niya. At inilapit niya ang mukha niya sa akin. Ang init ng kafe ay tila nawala. Tanging ang mga mata niya lang ang nakikita ko. Unti-unti pumikit ako. Naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Hindi ito mabilis o madamdamin, kundi isang malambot at maingat na halik. Parang pagtatanong. Isang pag-amin na sa wakas ay pinapayagan kong mangyari. Ang halik na yon ay hindi lang romansa. Ito ang aking paglaya mula sa takot at pagtatago. Hinawakan ko ang likod ng kanyang leeg at ibinalik ang halik ng may kaparehong pag-iingat. Ngunit may mas matinding damdamin. Sa sandaling yon, ako si Ram. Hindi ako security guard. Isa lang akong lalaking nagmamahal. Nang bumitaw kami, pareho kaming humihingal. Hindi na yan slang, Rama. Yan ay totoong wika. At gusto ko yan, sabi ni Rafa nang nakangiti. Rafa, sabi ko. Ang mukha ko ay nasusunog sa hiya at saya. Babalik ako mamayang gabi para sa duty. Pero bukas ng umaga, 7:00 ulit. Hintayin mo ko. Araw-araw, Ram. Hihintayin kita. Pangako niya. Tumayo ako. Ang puso ko ay punong-puno. Nag-iwan ng marka si Rafa. Hindi lang sa aking labi, kundi sa aking buhay. Pagbalik ko sa Silverleaf, naglakad ako pabalik sa guardhouse. Ang mga pader ay naroon pa rin. Ang mga CCTV monitor ay nakabukas pa rin. Ngunit hindi na ako nakakulong sa 4 na sulok ng station namin. Alam ko na, mayroon na sa aking taong naghihintay sa labas ng mga pader na to. At yon ang pinakamagandang seguridad na matatanggap ko. Sabik
mahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.